Sige, pakilabas na muna yan. Card, sigurado ka bang wala ka napapansin taong maali-aligid dito? Wala po, sir. Wala na po ibang pwede pumasok dito. Sige po, para sigurado, kurondahan ko na lang po muna. Sige. Sige po, sir. Salamat. Anak, malamang hangin lang yung nagtumba dun sa bird cage mo. O kaya pusa. Pagkatapos baka yung grabe nung pagkakabagsak kaya namatay yung ibon mo. Hindi po. Si Tita Amara po yung pumatay sa ibon ko. Anak, imposibleng si Amara yun. Patay na siya eh. Wala na siya. Tatay, paano kung buhay pa po siya? Paano kung siya po talaga yung nakita ko sa simbahan? Malabong mangyari yun. Nahulog siya sa dagat. Nagbaril. Patay. Hindi na siya naiahon. Marami naman mga kasong ganyan eh. Malamang namamalikmata ka lang. Tama, tatay mo. Patay na si Tita Amara mo, kaya hindi niya pwede gawin yun. Huwag ka na masyadong nag-aalala, ha? Basta ang gawin mo. Dasal ka lang palagi. Nandito naman kami palagi para sa'yo. Hindi ka namin papabayaan. Huwag mo masyadong isipin yun. Yung tungkol naman dun sa ibon mo, bibilan na lang kita ng bago. Yung nag-iiba-iba rin ng kulay. Smile ka na, Anya. Kaya malapit na nga pala yung birthday mo. Anong gusto mo regalo? Wala na yata akong may hiling pa eh. Kahit kiss na lang. Problemado ka pa. Inisip ko lang kasi, Ferdinand, paano kung totoo nga yung sinabi ni Maylene na nakita niya si Amara dun sa simbahan? Bakit hindi na lang muna tayo lumayo pansamantala? Mas muna tayo dito, bakasyon tayo. Enjoy natin ngayon to. Meron pa akong surprise sa'yo, anak, na sigurado yung katutuwa mo. Ay, naku, Ferdinand, ito si Maylene. Nag-aalala na naman. Huwag ka na masyadong mag-alala. Gawin nyo na lang ngayon. Magpahinga na kayo mabuti dahil bukas, en grande ang birthday celebration mo. Alam niyo, tama si tatay eh. Sa kabila ng mga problema namin, basta't nandiyan ang Diyos, silang dalawa na magulang ko, walang pwede mapaghiwalay sa amin. Kayo'y naging bahagi ng walang hanggang pagmamahalan sa ikaw lang ang